Okay. Nandito kami sa gate ng Cherry Hill Subdivision. Magandang umaga po. Sa ngayon po nandito nga pala ako sa rooftop ng aking bahay. Sa kadahilanan ng gusto ko lang kumuha ng video dito sa overlooking kung saan nakatira pa yung mga humigit kumulang na residente. Dito ay 183 pa. At itong bahay na to, kung makikita nyo, paikot. Ito yung bahay na hindi na apektuhan nung magkaroon ng sakuna dito sa Cherry Hill Subdivision noong taon 1999 August 2. So yung area naman to, makikita ko sa inyo yan. Kung nakikita nyo yung may trapal na bahay na yon, kulay blue na trapal na mataas, yun po, malapit sa gitnang Cherry Hills po yan. Mula dyan sa bahay na yan, 3 bahay pa ang sumunod yan, and the rest of mga bahay ay nasira ng landslide. So punta ako dito sa bandang gilid para makita natin. Okay, itong bahagi pong ito kung saan ito ang naapektuhan ng ng landslide, maraming namatay at maraming bahay din po ang nagiba, kung saan nagresulta ng, kung hindi ako nagkakamali, ay mga humigit kumulang 59 ba o 60 na katao yung namatay dito. So mamaya dadalhin ko po kayo dyan sa area na yan. Pupunta po ako sa area na yan, itutur ko kayo sa area na yan at titingnan natin kung ano ba yung mga pagbabago. Aakyat lang kami dito sa bandang taas at pakikita ko sa inyo kung ito isa sa bahay na gumuho. So kung makikita nyo yung bahay, mayroon pang sasakyan, napakaganda ng sasakyan na wala nang katira dahil nga sa nasira na yung bahay. Punta kami dito sa taas. Kung makikita natin, ang ganda ng mga kahoy dito. Matataas na yung mga kahoy. Punta lang kami dito sa bandang taas para makita natin kung saan yung mga bahay na gumuho. So ngayon, kung makikita natin, so dito mga nakatayo yung mga bahay kung saan maraming gumuhong bahay dito. So masukal na, marami ng kahoy at pupunta kami sa bandang taas para makita natin yung mga ibang bahay dito. So may mga saging na rin, mga nakatanim. After 20 years, ganito na yung itsura ng Cherry Hills. Napakaraming bahay ang nasira rito. At tulad nga ng sinabi ko, yung mga namatay dito ay umabot ng 59 katao. So kung makikita natin, isa sa nabaon na sasakyan dito sa Cherry Hills. So dito na kami sa bandang taas. Marami lang aso. Ipakikita ko lang sa inyo dito sa pinakataas, bandang taas ng Cherry Hills. Ipakikita ko sa inyo yan. Kung makikita nyo yung bahay na yan, 2 pinto yan. Yan lang ang bukod tangi na natira nung gumuyong Cherry Hills. Lahat ng bahay mula dito hanggang doon sa Carnation ay nasira. So puntahan natin. Sa ngayon ay marami ng, mayroon dito nakatira kung saan ay yung taga-kulikta ng aming basura na si Manang Nina. Kung makikita nyo ay marami siyang alaga ng mga manok at ganoon na rin yung pato
ganso at mga aso. So, yan ang aking mga kasamahan. Tulad nga ng sinabi ko, si Tony sa garbage collector ng Cherry Hills, at saka ganun din si Aling Nina. So, Aling Nina, ilang taong ka na dito nakatira sa Cherry Hills mula nung gumuho? Ay, ang tagal na dahil nung dumating ako, 1993. Mga anong? Nung gumuho, 1993. 93? Opo, nung dumating ako. Dito ka na noon, bago gumuho? Bago gumuho, 1993. Nandito ka na nakatira? So guys, kung nakikita nyo, ito yung area kung saan maraming nakatayong bahay. Ngayon ay mga naglalakihan ng kahoy yung nandito. At mga sagingan na. Yeah, maganda rin kung ano ang pagbabago kaysa hindi man lang mataniman to. Ngayon mayroon na rin mga nag-aalaga dito sa mga taga rito din. Sila ay nag-garden, parang mayroon maitanim ng mga halaman at mapakinabangan din yung mga gulay sa mga tag-ulan na. Kung makikita niyo ang lalaki na ng puno. Ito yung area. So malaki yung sinakop ng nasira ng mga bahay. Kita ko lang ito. Ayan, si Manong. Manong, anong itatanim natin dyan? Pare. Ayos yan. Ang lalaki na ng mga pinanim palang kahoy dyan, ano? Mga ilang taon na yan mula nung itanim ng mga taga ano? Ha? Government ka, o nga, malalaki na siya, ano? Anong itatanim mo dyan? Oo, tama yan, sari-saring gulay, lalo na ngayon na may problema tayo sa lockdown, sa COVID-19. Sana magtanim ka para makahingi din kami. Ito yung isa pala sa bahay na nasira din, kung makikita niyo. So, yan. Ang mga bahay na yan, isa sa mga nasira dito sa Cherry, sa area na to. Anong area na ba to? Anong street na to? Asmin. Halos, ano, 3/4 ang bumuo. Halos 3/4 ng bahay. Hanggang doon sa dulo sa luto. So, tingnan natin. Ito na lang yung mga natira dito, napakaswerte. At sa awa naman ng Panginoon, may mga natirang bahay na gumuho dito sa area na to. So, punta lang tayo dito sa bandang dulo, sa dead end. So, mayroon na rin nagpaayos uli ng mga bahay tulad nga na to. So, akit lang ako sa taas. Hindi yan. Takot sa akin ang aso. So, ito sa isa sa tinatayo ng bahay. Kung pinakikita ko sa iyo kung saan may namatay. Umuwi yung mga bahay rito. Akit lang ako sa manukan ni Kapipi. Pakikita ko lang sa iyo yung manukan ni Kapipi, farm ni Kapipi Francisco. Kapipi, magandang hapon. So, anak ng imported dyan. So kung makikita niyo, napakaraming manok dito ni Kapipi. Kung gusto rin kayong bumili ng manok, kung mga interesadong bumili ng manok, pumunta kayo sa Cherry Hills. Ang mga Maraming agad na taas, bakit ka? gandang klase yan. So, nung araw bawal mag-alaga ng manok nga rito. Dahil nga pagkatapos ng gumuho yung Cherry Hills, dahil nga ito sa maraming bahay nga maraming gumuho, bali si Kapipi na nito nag-ayos ng taas na to. Pakikita ko sa inyo yung kanyang manukan. Kapipi, pupunta lang ako sa taas. Paluin mo yung mga aso dyan, hindi na makakakatyan. Takot sa akin ng mga aso. So, yung kanyang manukan. Itong area na to kung saan yung may mga namatay din. Nakita niyo, ganito ang itsura ng Cherry Hill. Ito ang bahagi ng Cherry Hill kung saan maraming nakatirik na bahay at maraming gumuho. Akyat lang ako sa taas. Hindi naman raw nangagat yung mga aso dyan, sabi ni Kapipi. So, ganda ng manok ni Kapipi. Nakita mo yan. Ito ata yung lumalaban ng tao ah. Ha? Sa taas. Mga panlaban sa tao. Ito yung lumalaban ng tao.
So, yan, ang ganda ng manok ni Kapipi. Ay, So, biruin mo Kapipi. Ito, ang ganda na ng area na ito. Malaki. Malaking bagay ito para sa kanya. At saka sa amin na rin dahil nagtanim si Kapipi ng mga gulay dito kung saan kami ay nakakahingi din. At ganun din na pamangalagaan yung area na walang nagtatayo ng bahay. Napapangalagaan yung mag-squat dito sa area na to. Siya ang nangangalaga ng mga area na to. Kung makikita nyo, napakalaki nito. Pakita ko lang sa inyo yung mga manok ni Abit at saka ni Kapipi. Hindi sa akin. Yun, kay Abit, tingnan mo yung kanyang guardhouse sa taas. Abit! Ano yan? guardhouse. Guardhouse, silipan ng mga mandarambong ng manok sa gabi. Yan. Ganda yan, Bit, ah. Ang dami palang sisyo, Bit, oh. So, yun. So, tulad ng sinabi ko, yung mga interesado na bumili ng manok ay huwag kayong mag-atubili, pumunta kayo sa Cherry Hills. Pakihanap lang niyo po si Kapipi Francisco.